Hello mga mare, nandito pala ako sa isa naming bahay. Sana all, maraming bahay. Wow! Ay, este, baboy yan pala mga mare. Ay, sabi ko nga sa asawa ko, pakatayin na lang namin yan si Amanda kasi hindi naman siya lumalaki. Ayan na nga po mga mare, nag-init na sila ng tubig upang ibuhos kay Amanda para matanggal na yung mga balahibo niya. Habang pala nag-aantay sila na kumulo yung tubig, nagpaplano pala silang dalawa kung paano yumaman. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Ang mahalin mo lang ako ay sapat na. Sana all. Wow! O yan na nga mga mare, binuhusan nila ng mainit na tubig sa Amanda upang matanggal yung balahibo. Sabi ko nga sa kanila, bilis-bilisan nyo naman dyan at ako'y gutom na. Gusto ko nang mag-ihaw. Ganito pala kami dito kayaman mga mare. Pag wala kaming ulam, nagpapakatay ako ng baboy. Charot lang. Wow! Sadya ko talagang pinakatayan mga mare si Amanda kasi luging-lugi na talaga ako sa pagkain niya. Mahal-mahal pa naman ang kilo ng pigs. Imbis na mabibenta ko kasi 3 months na siya, hindi ganyan lang siya kalaki, o di ba? Parang 10 kilos lang siya hanggang 15 kilos. Kaya sabi ko sa asawa ko, ulamin lang namin yan o kaya iihawin. Yung iba naman ipupulutan namin sa Jimbilog. Kaysa naman ibebenta namin o tangin lang din naman ang hirap-hirap ngayon maningil sa hirap ng buhay mga mare. Habang hindi pa tapos pala mga mare yung ginagawa nila, ako muna ay naglilibot-libot sa aking mansyon. Wow! Kinamusta ko yung mga halaman ko, kung ano na nangyari sa kanila sa sobrang init ng panahon ngayon, mga mare. Diyos ko, tingnan mo nga naman ang mga itsura nila, oh. O, tingnan nyo naman mga mare, mga halaman ko, talagang parang hindi nadidiligan, tulad ng iba dyan, tigang na tigang na. Yan, ano na nangyari sa kanila, para na silang inaratay. Itong papaya na to, tumatangka na lang, pero hindi pa namumunga. Ito nga pala mga mare, ang likod ng aking mansyon. O yan. Ayan. Balik na tayo mga mare sa aking bahay at ang loob naman ng bahay ang ating i-check. Nakaraan kasi mare, nakakita kami ng ahas dyan sa loob ng CR. Talagang pinabungkal ko yung CR para makuha lang talaga siya kasi delikado daw yun. Tawagin daw yun is Philippine Cobra. Kung dito sa Pilipinas, delikado daw, nakakamatay mga mare. Kaya mula noon, lagi ko nang tinitingnan ang mga gilid-gilid ng bahay na to. Kasi mare, minsan na kami dito. Wala kasi nakatira dito mga mare. Nakatira dito is mga engkanto lang at mga duwende. Charot lang. Tingnan nyo mga mare, maraming tambak dyan ng mga hollow blocks kasi papadala ko ang mansion na to mga mare para wala nang makapasok na kung ano-ano. Isang gabi kasi mga mare, pinunta namin ang bahay na ito at pinasok ko yung loob ng bahay at may nakita akong kakaibang nilalang mga mare. Pusa siya, muntik na talaga akong tumakbo sa takot. Tumakbo talaga ako palabas nun mare at sinabi ko sa asawa ko mayroong pusa sa loob pero hindi ko alam pusa o ano, aswang ba? At pinuntahan nga ng asawa ko ang loob ng bahay at sabi niya nga pusa pero hindi pusa, ay ano ba, pax ba? Tawag doon kung sa English, ganun mga mare. Tumawag kami noon ng kapitbahay at pinahuli ang nilalang na yun. Sabi nila sa kanila na lang daw kasi kinakain pala yung mga mare. Kaya sabi ko sa asawa ko, ipapadala natin ang bahay na ito kasi iba't ibang nilalang ang nakakapasok dito sa bahay. Sabi ko kako, baka hindi lang yan ang makikita namin. Makakakita na rin kami ng kabayo na 3 ulo, mga mare. Kaya tingnan nyo mga mare, lagi na siyang malinis pero sa tingin ko parang hindi pa rin siya malinis. Dahil siguro mare sa mga halaman kung walang kabuhay-buhay. Dahil sa init ng panahon. Makatingin nga sa dalawa kung tapos na yung ginaga nila at ako'y gutom na. Nilibot ko na ang buong mansyon at sinabi ko na lahat-lahat pero kayo nandyan pa rin. Sige na mga mare, kayo magpapaalam na.